Sincere ka ba? Hindi ka ba manluloko? Wala ka bang tinatago? Frequently asked question number 9. What if may pre-existing na damage ang vehicle ko? Makakuha pa ba ako ng vehicle insurance? Let's go back to the basic para maintindihan natin. There are two types of vehicle insurance coverage. One is ang liability coverage and two is ang physical damage coverage. Sa unang-una, ang liability coverage or ito po ang tinatawag na CTPL or Compulsory Third Party Liability Insurance. Required po ang mga vehicle owners na kumuha nito whether ang vehicle mo ay may pre-existing damage or wala. Kasi hindi mo ma-renew ang rehistro ng vehicle mo kapag hindi ka kumuha ng CTPL. Pangalawa, ang physical damage coverage or ito po ang tinatawag na Comprehensive Vehicle Insurance. So, i-classify natin ang damage if minor po ba or major. If yung existing damage ay minor lang like may scratches or may dents, pwede ka bigyan ng Comprehensive Vehicle Insurance coverage. But please take note, ang Comprehensive Vehicle Insurance is designed to cover future repair cost, meaning hindi kasali ang repair ng mga pre-existing damage. May times kasi na pinapa-insure ng mga vehicle owners ang mga sasakyan nila dahil marami ng scratches or sira at mag-file sila ng claim after. Hindi po yan pwede. Ang vehicle insurance is a contract or may legal relationship between the assured and the insurance company. Honesty or utmost good faith po ang kailangan kasi pwede ma-deny ang mga claims mo in the future kapag hindi ka naging honest. Kapag major naman ang damage like sira ng mga airbags, ang mga frame or ang brake ng sasakyan, hindi ka pwede makakuha ng Comprehensive Vehicle Insurance Coverage dahil ang priority ng mga insurance company ang safety ng mga tao sa loob at labas ng sasakyan. Again, hopefully may natutunan kayo today and if you have questions or gusto nyo magpa-quote ng vehicle insurance, just send us a message anytime. Salamat po! May comprehensive vehicle insurance na nga pero na-deny pa rin. Parang ganito, uminom ka na nga ng vitamins pero nagkasakit ka pa rin. Tara, samahan niyo ako sa video na ito para sa frequently asked question number 10. Ano po ang mga examples ng mga damages or claims na hindi covered sa comprehensive vehicle insurance? Marami po, but to give you an example, ito po ang ilan sa mga damages. Una, mga damages na within the policy deductible. For example, if nakalagay sa policy mo ay mayroon kang deductible or participation fee na 5,000 pesos at yung estimate ng repair ng inyong sasakyan ay 5,000 or below, hindi po ma-approve ang claims mo. Pangalawa, hindi rin covered ang mga consequential losses or mga pagkalugi dahil nasira ang sasakyan mo. For example, aksidente ka, covered po ng insurance ang repair expenses ng sasakyan mo pero hindi po covered ang mga indirect financial losses or expenses like mga rental expenses or loss of income dahil sa pansamantalang hindi mo nagamit ang inyong sasakyan. Pangatlo, ang mga damage sa gulong maliban na lang if ang insured vehicle ay sabay na nasira dahil sa isang aksidente. Pang-apat, hindi rin covered ang mga wear and tear o mga tumutukoy sa natural at unti-unting pagkasira o pinsala na nangyari sa paglipas ng panahon dahil sa regular na paggamit at pagtanda. Pang-lima, hindi rin covered ang mga mechanical or electrical breakdowns ng inyong sasakyan. So mainam na periodic po kayo magpa-tune up or magpa-check up ng inyong vehicles. Pang-anim, hindi rin covered ang mga malisyosong pinsala na dulot mo or membro ng pamilya mo or mga taong nasa ilalim ng serbisyo mo or mga empleyado mo. Pang-pito, if ginamit mo ang vehicle other than the stated purpose. For example, if pina-insure mo ang vehicle mo as private use pero ginamit mo ito sa business or pang-pasahero at may nangyaring aksidente, hindi po yan covered. Pang-walo, pinagamit mo ang sasakyan mo sa hindi authorized driver, meaning walang permiso sa inyo, walang sapat na driver's license or nakainom or under the influence of drugs, tapos na aksidente, hindi po yan covered. Pang-siyam, if ang vehicle mo ay on board ng isang barko or inter-island transit, hindi po covered ang vehicle mo if magkaroon ng aksidente. At marami pang ibang damages or events na hindi covered, kagaya ng pag-overloading mo sa vehicle mo or ginamit mo ito racing. Kaya mainam na magtanong sa mga agents o sa mismong insurance company about sa mga inclusions at exclusions ng inyong motor car comprehensive insurance policy. I-like and follow nyo ang mga social pages namin for more tips and advices. For questions, comment down below. Ingat po! All is well.